Lorna, sabi mo dati, di ba, walang legal na obligasyon ang magka-live-in. Correct. Ano ang mapapayo mo kay Tisay? Ketisay, mukhang wala na kayong love sa isa't isa. At saka dahil sa incident na yan, wala ka na ring trust. Sabi nga ni Jimmy, ka-Jimmy, maghahanap na siya ng iba. That means na broken na yung relationship nila. Number 2, yung video, ang pwede nga magkaso dyan si Christy. Kasi pinakita sa video na sinabunutan siya. Siya. No? Mo siya. So, pwedeng physical injuries yan. Kaya naman, kay Drew, sa batas, meron tinatawag na third-party interference. Anong ibig sabihin nun? Kung ikaw, hindi ka naman kasama sa relasyon, kaibigan ka, tapos ikaw pa yung naging source nung chismis na yan. Sabihin na natin chismis, ha? Kasi hindi naman natin alam kung totoo o hindi. Pwede kang kasuhan ng ang tawag doon, third-party interference. Ikaw ang dahilan kung bakit sila nag-away. Pwede kang kasuhan. Kung talagang kasal sila. Ang problema sa mga live-in relationships or tinatawag na common law relationship, ang nagpapatibay dyan, magkaroon kayo ng anak. Kung minsan nagtitiis kayo sa isa't isa dahil sa anak na yan, mga children, anak. Ang mga anak ang nakakasimento ng isang relationship. Ang problema, hindi nagtagal yung inyong pagsasama kasi wala kayong anak together. Ang anak mo lang sa'yo at maganda nga yung ginagawa ni Ka-Jimmy kasi sinusuportahan niya yung mga anak ninyo. Ayan, okay. Thank you very much, Atty. Kapunan. Doc Camille, paano ba maipapahayag ang hinaing sa minamahal nang hindi nagiging mapanakit? Yung communication ba? Yung parang nag-uusap sila, hindi na sila aabot ng face-to-face. Di ba? O kaya nagkakasakitan pa bago maghiwalay. Siguro ate ko rin, kasi nakakalimutan natin, palagi tayo nag-aakusa. Parang sinasabi mo, ikaw, ganyan ginagawa mo. Bakit hindi mo sabihin na, alam mo, Jimmy, pakiramdam ko kasi parang nai-insecure ako doon sa nangyayari. You make an I statements, parang sasabihin mo yung damdamin mo talaga, hindi yung mag-aakusa ka. Kasi once na ang mangyari, puro siya yung tinuturo mo, ang tendency talaga, lalayo itong partner mo. So why not, halimbawa pag sinabi mong ganito na, meron siyang ginawa. Alam mo, pakiramdam ko ganito. Parang, tuloy, baka mamaya, kaya ka nagkakaganyan dahil meron din akong pagkakamali. So definitely, kinakailangan ate ko rin na gumawa rin ng paraan na to acknowledge yung mga ginagawa mong aksyon. Kagaya niyan, nagnanag siya. And siguro sa akin lang kasi, hindi naman kung tayo may partner, tapos sasabihin natin na, siyempre, walang commitment na kagaya ng kasal. Siguro, dapat gawin nyo rin kung anong ginagawa ng isang kabit. Be a kabit to your own partner para sa ganun hindi kayo papalitan. Ayan, hindi na maghahanap. Bali ba ikaw na yun? Dr. Love, tama bang ipagdasal na bumalik ang taong nang iwan na? O mas magandang ipagdasal mo na lang ang sarili mong kapayapaan? Yung sarili mo na lang. Kasi pag iniwan ka, ibig sabihin ayaw na, sinuka ka na niya. No? Sakit mo talaga magsalita. Okay, o tapos? Masakit pakinggan, pero yun ang totoo. Sa mga babae, sa mga misis ng tahanan, pag bumigayan doon sa kanilang asawa, babaero, whatever, ibig sabihin talagang malaking sakripisyo na ginawa niya. Nagtiis yan talaga bago mag-decide na humiwalay. Going back to the story of Tisay, huwag ka magagalit, pero anak, ang tingin ko rito, itong nabubuo sa isip ko, no? Parang pera lang ang habol mo kay Jimmy. Kasi, suportado niya yung mga anak mo at parang nagkakaroon ka ng insecurity, baka mawala si Jimmy, paano yung mga anak ko? Kasi wala kang hanap buhay, di ba? Next, dahil hindi naman kayo kasal, so walang commitment. But even then, kahit hindi kayo kasal, kailangan nandoon yung respect, trust, equals love. Pag nawala ang isa man dyan, respect, nawala, hindi magiging successful, wala yung love. Kailangan merong respeto, merong tiwala. Wala ka ng tiwala sa kanya. Wala ka na rin respeto. Pinakita mo sa amin yan sa national television. Di ba? So, maganda pa. Maghiwalay na lang kayo para lalo kayong lumigaya. Pero ano sa palagay ho ninyo, dead end na kaya ng love journey ni Tisay at Jimmy?